Mga kaibigan, handa na ba kayong marinig ang kwento tungkol sa isang nilalang na nagtatago sa kadiliman ng bundok? Sa video na ito, matutunghayan natin ang karanasan ng isang grupo ng magkakaibigan na naglakas loob na tuklasin ang misteryo ng Sigbin. Habang sila ay naglalakbay, unti-unti nilang nadarama ang presensya ng hindi maipaliwanag na nilalang na ito. Ano kaya ang kanilang matutuklasan? At paano kaya sila makakatakas sa mga pangil ng Sigbin? Tara't samahan niyo ako sa isang kwentong hindi niyo malilimutan. May nakapagsabi na ba sa inyo na may Sigbin sa lugar ninyo? Ako kasi, nung unang beses kong makarinig ng ganong kwento, nagulat talaga ako. Hindi ko alam kung naniniwala ba ako or hindi. Ang sabi nila, may Sigbin daw sa bundok na malapit sa amin. Hindi naman talaga ako taga roon. Nagtrabaho lang ako sa isang baryo na nasa tuktok ng bundok. Dahil nasa tuktok ng bundok, malayo talaga siya sa syudad. Nakakabagot sa una pero masasanay ka rin. Isa sa mga nakasanayan ko ay yung mga kwento ng mga matatanda. Ang sabi nila, may Sigbin daw sa bundok na yon. Hindi ko alam kung totoo ba yung sinasabi nila. Pero hindi ko naman sila kinontra. Sabi ko sa sarili ko, kung totoo man o hindi, wala namang mawawala kung maniniwala ako. Pumayag akong tumira sa isang bahay doon na may kwento sa Sigbin. Sabi ng may-ari ng bahay, minsan daw ay may naaamoy silang masangsang na amoy sa paligid. Minsan naman daw ay may nakikita silang mga heart-shaped na bato. Ang sabi nila, kapag daw may ganoong mga pangyayari, ibig sabihin ay malapit lang sa paligid ang Sigbin. Hindi naman ako natakot. Sabi ko sa sarili ko, hindi naman ako gagambalain ng Sigbin kung hindi ko siya guguluhin. Dumating yung araw na pinuntahan ako ng mga kaibigan ko mula sa syudad. Miss na raw nila ako, kaya kahit malayo yung lugar na pinagtatrabahuhan ko, ay sinadya talaga nila ako. 3 sila. Si Mark, si Jason at si Arvin. Si Arvin yung pinakamatanda sa amin. Siya yung tipo ng tao na mahilig sa mga adventure. Kaya hindi na ako nagulat nung sabihin niya na gusto niyang akyatin yung bundok na may Sigbin. Sabi ko sa kanya, may Sigbin daw doon. Kaya baka hindi magandang ideya ang pag-akyat doon. Pero hindi siya nakinig. Sabi niya, gusto raw niyang makita yung Sigbin. Hindi na ako kumontra. Sabi ko sa sarili ko, kung gusto niyang makaharap yung Sigbin, bahala siya sa buhay niya. Kinagabihan narinig namin na may umaatungal sa labas ng bahay. Hindi ko alam kung ano yon, pero naisip ko agad na baka yun na yung Sigbin. Hindi ko lang sinabi sa kanila kasi baka matakot sila. Pero nagulat ako nung sabihin ni Arvin na baka yun na yung Sigbin. Tapos sabi niya, lalabas daw siya para tingnan. Pinigilan namin siya. Sabi ko baka kung anong mangyari sa kanya. Mabuti na lang at nakinig siya. Maya-maya naamoy namin yung sinasabi ng may-ari ng bahay na masangsang na amoy. Parang amoy patay na hayop. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung amoy, pero hindi talaga namin kinaya. Lumabas kami ng bahay at nagpunta sa kapitbahay. Doon kami natulog. Kinabukasan, nagpasya kami na umakyat sa bundok. Sabi ko sa kanila, may Sigbin daw doon. Kaya kung ano man yung marinig namin o makita, kailangan naming bumalik agad sa bahay. Pumayag naman sila. Habang umaakyat kami, napansin namin na maraming mga patay na hayop sa paligid. May mga daga, ibon at kung ano-ano pa. Nagtaka kami kung bakit ganoon. Tapos sabi ni Arvin, baka daw warning na yon para sa amin. Sabi ko, bumalik na kami sa bahay. Pero ayaw pa rin nilang makinig. Habang umaakyat kami, nakakarinig kami ng mga ungol at tatungal. Hindi namin alam kung saan nanggagaling yung mga tunog na yon, pero natatakot na kami. Maya-maya sabi ni Arvin, may nakikita raw siyang mga imahe na nakatingin sa amin. Hindi namin alam kung ano yung sinasabi niya, pero sabi niya, maliliit na tao raw na may mga pakpak. Nakatingin daw sa amin at parang galit na galit.
Natatakot na talaga ako noon. Kaya sabi ko, bumalik na kami sa bahay pero si Arvin ayaw pa rin kumilos. Maya-maya, napansin namin na may mga heart-shaped na bato sa paligid. Sabi ko sa kanila, yun daw ang palatandaan na malapit na sa amin yung sigbin. Kaya kailangan naming tumakbo pabalik sa bahay. Nung mga oras na yon, nararamdaman ko na may sumusunod sa amin. Kaya tumakbo na ako, tumakbo rin sila. Habang tumatakbo kami, naririnig namin na may tumatakbo rin sa likod namin. Ang bigat ng mga yapak na naririnig namin. Parang napakalaki ng nilalang na sumusunod sa amin. Tapos naririnig din namin na parang may pumapalakpak. Hindi ko may paliwanag pero parang may pumapalakpak na mga tainga. Tumakbo kami ng tumakbo hanggang sa makarating kami sa bahay. Pagkapasok namin, nagulat kami kasi may yelo sa paligid. Yung sahig, yung mesa, yung mga upuan, lahat may yelo. Hindi namin alam kung bakit, pero hindi na namin pinansin. Ang importante ay nakaligtas kami sa kung ano man yung sumusunod sa amin. Nung makabalik na ako sa syudad, kinuwento ko sa isang kaibigan yung nangyari sa amin. Sabi niya, ang sigbin daw ay isang dating tao na ginawang sigbin para protektahan ang kanilang baryo. Ang sigbin daw ay nag-iipon ng mga puso dahil ginagamit niya ito para protektahan ang baryo mula sa mga sakuna. Kaya pala may mga heart-shaped na bato sa paligid. Sabi ko sa kaibigan ko, bakit may yelo sa bahay? Sabi niya, ang sigbin daw ay may kakayahan na mag-freeze ng mga bagay kahit na napakainit ng panahon. Doon ko naisip na baka may koneksyon ako sa sigbin. Dahil sa takot ko, nagtanong ako sa mga kamag-anak ko kung may itinatago ba sila sa akin. Yun pala, yung lolo ko ay may nakuha na amuleto mula sa isang kaibigan niya. Ang sabi ng lolo ko, ang amuletong yun ay may kakayahan na protektahan siya mula sa mga masasamang nilalang. Kaya siguro may yelo sa bahay dahil napatunayan ng sigbin na may amuleto ako. Hindi na ako bumalik sa bundok na yon. Natatakot ako na baka hindi na ako palampasin ng sigbin. Pero hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin yung amuleto na yon. Sino kaya yung kaibigan ng lolo ko na nagbigay sa kanya ng amuleto? Sigbin kaya siya. Sa kwento natin ngayon, natutunan ng ating mga bida na hindi dapat baliwalain ang mga babala ng matatanda, lalo na kung tungkol ito sa mga nilalang na hindi natin lubos na nauunawaan. Maraming salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Tandaan, sa dilim ng bundok, baka may sigbin na nagmamasid.